Pag-usapan po natin mga kababayan itong sinabi dito sa balita ng isang analyst. Baka kasi magamit pa ito ng mga DDS na propaganda laban po sa Marcos administration. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung sinabi? Yan po. Kapon ito, as published by abogado.com.ph, sabi dyan, US Defense pledge to Philippines may no longer be secure. Sabi rito, lawyer Mel Santamaria said, the Philippines should be warned that the commitment of the United States to defend the country in case of foreign aggression may not be standing. So Ukraine was the ultimate NATO prize. The West poured billions into Ukraine, funding pro-NATO. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Pag-usapan po natin mga kababayan itong sinabi dito sa balita ng isang analyst. Baka kasi magamit pa ito ng mga DDS na propaganda laban po sa Marcos administration. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung sinabi? Yan po. Kapon ito, as published by abogado.com.ph, sabi dyan, US Defense pledge to Philippines may no longer be secure. Mel Santamaria says after Trump-Zelensky clash. Ganitong mga kwento, malamang i-exploit na naman ang mga DDS. Lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nandun sa strong belief na yung ating Mutual Defense Treaty with America mga kababayan is ironclad. Tulad ng sinasabi ng Amerika nung panahon ni Biden, si Trump na ngayon ang presidente. Nasabi nila, unpredictable itong si Trump at sabi, barkada daw ni Digong. Diba? May mga pinakalat ngang fake news, yung mga DDS. During the inauguration ni Trump, si Digong nandun. In-insert mga kababayan yung picture ni Digong sa inauguration ni Trump. Ganon sila kadesperado. So with this statement, analysis ng isang abogado po, malamang gamitin na naman itong armas. Gamitin na propaganda para takutin po tayo sa issue ng West Philippine Sea. Di ba? But anyway, ibigay ko muna sa inyo kung anong sinasabi rito sa balita. At kung yan po ay kapanipaniwala. Sabi rito, lawyer Mel Santamaria said, the Philippines should be warned that the commitment of the United States to defend the country in case of foreign aggression may not be standing on a shaky ground. O maybe standing pala on a shaky ground, given the implications of President Donald Trump's heated exchange with Ukraine President Volodymyr Zelensky. Dito pa lang sa unang statement po, sa unang paragraph ng balita, medyo questionable na. Kasi unang-una po, iba man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sa pag-ugali, never man siguro makidiskusyon po, makipagsigawan yung ating Pangulong Bongbong sa isang world leader tulad ni Trump. Malabo man po, kaya nga yung sinabi ni Trump na ipifreeze ko niya yung mga foreign aid. In-exempt po yung ating bansa sa military aid, freeze. Di ba? Doon pa lang po, pati sa Taiwan nga doon pa lang po, isa ng patunay ito na special tayo kay Trump. Espesyal ang Pilipinas at iba ang sitwasyon natin sa Pilipinas kaysa sa Ukraine. Ang Ukraine po, alam ba ninyo kung bakit nadurog? Nagpagamit po kasi sa gatong ng European power because of the ambition man ng mga NATO countries. Yung expansionist policy na insecure po si Putin. Mamaya ibigay ko po sa inyo ang kumpletong kwento niyan. Kasi po, ang Ukraine po, parte dati ng Russia. Remember the USSR disintegration? Ganon na nangyari. Pero babalikan natin yung kwentong yan, yung anggunong yan, mga kababayan mamaya. Dito muna tayo sa sinasabi ni Attorney Santamaria.
So sabi niya, during the meeting at the White House, Trump urged Zelensky to make a deal with Russia and warned that the US may withdraw support for Ukraine. Zelensky had questioned Russia's sincerity in forging diplomatic solution to end the conflict, which then led to the Ukrainian president being berated and accused of ingratitude. Sabi po ni Santa Maria, the US anya is no longer for the underdog, which is why the Philippines needs to take a second look on its reliance on its defense ally. Kasi sa paningin mga kababayan ni Santa Maria, kakampi na ni Putin si Trump. Magbarkada man talaga sila. Unang-una mga kababayan, si Trump, ang gusto man lang po ni Trump, walang gulo. Kasi napakalinaw yung sinabi ni Trump, do not gamble anya with World War III. Bilang isang superpower po, may responsibility ang Amerika na wag lumala ang conflict. Kaya nga po, ang sinusulong ng Amerika, yung peace deal nga po, ceasefire. Kasi marami nang namamatay. Sabi ni Trump, kailangan anyang tigilan na ninyo itong gerang ito. Tama naman yung posisyon ni Trump. Sino bang gustong gira? Tayo din dito sa Pilipinas, ayaw din natin ng gira. Kailan kung may mga pagtitake advantage po, ang isang kalapit bansa, hindi man pwedeng hindi tayo maganda. Tama po? Sabi ni Santa Maria, clearly anya, the Philippine government must see this as a warning that the U.S. ironclad position to come to the aid of the Philippines in case of foreign military aggression in the Asia-Pacific pursuant to the standing treaty may no longer hold. Di man po tayo katulad ng Ukraine. Tayo po may Mutual Defense Treaty 1951 pa. Long standing siya. Yung Amerika, wala mang ganon sa Ukraine. At saka yung Ukraine po, unang-una, dating parte ng USSR, yung si Putin, kaya nagagalit because of the advances, expansionist policy ng NATO. Hindi naman niya sana pinapakialaman. Gustong maging member pa ng NATO. After na humiwalay, talagang magagalit si Putin. Kasi pag naging member kayo anya ng NATO, wala nang makakapigil para maglagay ng mga military assets ang NATO sa mismong doorstep na anya namin. Yun ang kinakagalit po. We have to understand history kasi po. So sabi ni Santa Maria, the Philippines should look into expanding alliances with other countries such as Australia and those in Western Europe. Dati na po, nakikipag-usap tayo sa Australia. Hindi nga lang Australia, pati sa Japan, South Korea, military alliances, and pati sa ASEAN countries, pati nga sa India. So hindi na ito bago na mga sinasabi ni Santa Maria, ginagawa na po ng ating administrasyon. Multilateral approach nga po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kasi matalino nga ang ating Pangulo eh. Hindi tayo nagre-rely talaga sa isa lang na kaalyado. Ang term nga po, like-minded nations, including European countries. Pero siyempre, hindi man naman natin pwedeng i-abandon yung Amerika kasi yan ang ating Mutual Defense Treaty. At saka, yung ating Pangulo, malabo man na ikainis mga kababayan ni Trump kasi hindi magaspang ang ugali tulad ni Zelensky. Arugante. Kaya tinupalpal mga kababayan, sinungalngal, pinalayas pa, hindi na pinakain. O diba? Disrespectful, unthankful, disrespectful. Walang ganong pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong. Kaya itong mga apprehensions na to ni Atty. Santa Maria, malabo man po, malayo. Ito yung post niya, the weakness of America in what it means to the Philippines. Wala man hindi man po, mali man yung statement na weakness ng Amerika. Yan ang mga pananaw mga kababayan ng mga liberals, Democrats. Pero ang totoo niyan, naging weak yung Amerika mga kababayan noong kanilang panahon. Yan ang propaganda line ng mga liberal. Kaya nga po yung political slogan ni Trump, we will make America great again. O diba? Ang ibig sabihin, humina. Ngayon, pinapalakas na ni Trump. Ito yung mga actions niya na ginagawa. Ngayon, i-share ko po ito sa inyong isang commentary tungkol sa pagkatao mga kababayan ni Zelensky at saka ang history po ng
ng Ukraine. Ayan po. Kasi marami sa ating mga Filipino dito sa ating bansa and even abroad ay mga OFW. Siguro dahil sa mga propaganda ng Western media, na-brainwash sila. Pero pag tiningnan mo po mga kababayan ang katotohanan ng kwento ng Russian-Ukraine war, ang may mali po, yung Ukraine, sila yung mali. Kasi sabi ko nga po, hindi napapayag si Putin na mangyari pa yung breakdown, disintegration ng Russia na nangyari noong 1990s. Dati yan po USSR at ang Ukraine, kaparte siya ng USSR. Ayan, napakalinaw. The Soviet Union was composed of 15 constituent Soviet Socialist Republic. Ano siya? Those were Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. Nag-disintegrate po yan, mga kababayan. Humiwalay. Naging mga separatist states, republics. For thousands of years, mga kababayan, parte siya ng Russia. In-infiltrate ng West. Brainwash, parang yung dito sa atin. Noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., may separatist movement. Si Norby Suarez gustong iwala yung Mindanao. Ngayon, nakipag-isa na. Ang pumalit na ng gugulo, yung dating Pangulo, gusto din iwalay. Kasama si Alvarez. Pang sarili po. You see? Siyempre, hindi pumayag yung dating Pangulong Marcos Sr. Buti na lang ng martial law, hindi nawindang yung Pilipinas. May mga nag-iisip na naman po. Alam na ninyo kung sinong grupo. Na-mention ko na. Yun ang nangyari dyan sa Russia. Kaya ngayon po, na lumakas muli yung Russia, the Russian Federation, hindi papayag si Putin na pagsamantalahan yung mga nag-disintegrate na mga bansa, inimbro sa NATO, at may pending application. I-oppose po si Putin sa application for membership ni Zelensky kasi natitreated yung security mismo ng Russia. Kaya nagkakagulo dyan po kasi sa pag-ambisyon, kanya-kanyang ambisyon Inambisyonan ng mga Western countries, in-infiltrate yung mga territories na dati pong kasama sa USSR dati. Sabi rito sa balita ng Reuters, Putin, Rus, Soviet collapse as demise of historical Russia. President Putin has lamented the collapse of the Soviet Union 3 decades ago as the demise of the so-called historical Russia and said the economic crisis that followed was so bad he was forced to moonlight as a taxi driver. Ganon katindi po yung nangyari sa pag-collapse ng Soviet Union. Kaya nag-moonlight pati po itong si Putin nung panahon na yon. Nagtrabaho na lang muna na taxi driver. You see? Kaya ngayon na nasa poder na siya, he is the president ng Russia, Russian Federation. Hindi niya hayaan na makapag-take advantage pa yung West sa pamamagitan ng patuloy na pag-expand ng kanilang territory, sa pamamagitan ng pagiging member ng NATO tulad ng application ng Ukraine. Kasi it is a threat sa kanilang national security. Nag-warning na kay Zelensky noon pa si Putin, tigilan mo yan kung gusto ninyong natahimik. Napilitan siyang i-invade yung Ukraine. Kasi sa pag-iisip po ni Putin, justified yung kanyang invasion. Unang-una niya, yung Ukraine parte yan ng Russia. Tapos niya, pinahintulutan na kayo na maging independent republic. On condition niya na hindi kayo magme-member. Neutral ka lang. Hindi ka magme-member sa NATO. Kasi pag nag-member ka sa NATO, ang ibig nang sabihin yan, authorized na yung NATO na maglagay ng mga armas para kami i-threaten. Hindi niya ako yan papayag pag ganyan. So naintindihan na po ninyo ang history kung bakit nagkagulo-gulo dyan, in-invade ni Putin. Justified yung invasion. Ito yung gusto na i-broker ni Trump kasi ang dami nang namamatay at tigas ang ulo ni Zelensky. Bala ka niya sa buhay mo.
Di ba? Kung wala niyang tulong sa amin, without our military arms na binigay sa inyo, 2 weeks lang anya, sakop na kayo ng Russia. You don't have the cards anya, sabi ni Trump. Di ba? So sabi dito, Putin comments released by State TV are likely to further fuel speculations about his foreign policy intentions among critics who accuse him of planning to recreate the Soviet Union and of contemplating an attack on Ukraine, a notion the Kremlin has dismissed as fear-mongering. Yan kasi propaganda ng propaganda. Di yung kanilang fear na i-invade yung Ukraine, nangyari tuloy. Wala man sana yun sa isipan. Pinabayaan na sana sila. Napuwersa si Putin na invade. Naintindihan na ninyo. Ito, sabi dito, ignoring Russia's fears about NATO expansion was a mistake. Na-insecure po si Putin, kaya in-invade niya yung Ukraine. Ang may sala po yung NATO countries. Kaya baliktad po ang paniwala ng karamihan kasi because of the media propaganda. O ngayon, para maging malinaw po ang kwento, i-share ko sa inyo po itong isang artikulo na sinulat ng may nalalaman na malalim sa history ng Russia. Yan po. Sabi rito, for years, he was hailed as a hero. For some, he still is. Now, he's exposed. Ito anya yung history ng Ukraine at saka ni Zelensky na hindi ninyo maririnig sa media. Zelensky anya has never had a cards tulad ng sinasabi ni Trump. He is not some brave leader calling the shots. He is a desperate man clinging to power in a collapsing regime propped up by Western money, weapons in propaganda, and with Ukraine losing the PR war and real war, he is panicking. Kaya gusto nang makipag-deal kasi mauubos sila pag hindi siya makipag-deal at kailangan niya ang Amerika ngayon. Inaway niya. Naging arugante sa pakikipag-usap kay Trump, pinalayas ni Trump. You see? Ukraine was not an independent actor in this war. The real power brokers are in Washington, Brussels, in London, playing their geopolitical games. This war, anya, was engineered to weaken Russia. To understand that, you need to understand the history that they will never tell you. Ukraine and Russia have been bound together for over 1,000 years. Kyiv, Ukraine's capital, once the heart of Kievan Rus. The first great Slavic state laid the foundations for Russia itself. Ukraine's very name means borderland, which means the borderland of Russia. For centuries, it was an integral part of the Russian Empire, not some oppressed nation. Even during the Soviet era, Ukraine was not occupied. It was central to the USSR. Even Soviet leader Nikita Khrushchev was Ukrainian. So naintindihan na ninyo? Pag nakinig kasi kayo ng Western propaganda na punong-puno ng kasinungalingan, malalason talaga ang isipan ninyo. Ito yung classic example ng spread ng fake news, which is harmful. Kaya nilalabanan natin dito ang spread ng fake news. Kasi ang pagpapakalat ng fake news, yan po ang yan ang punot dulo ng gulo. Ng gulo sa mundo. You see? Ang author po, ang ultimate author ng fake news, si Satanas. Kasi si Satanas, sinungaling. Satan is a liar. Kita ninyo? Kaya pag ang isang tao, sinungaling po, ang nagpapaikot sa buhay niya, si Satanas. Alam na ninyo kung sino yung mga sinungaling dito. Biktima ng kasinungalingan po ang mundo. Ito ngayon, biktima rin ang maraming naniwala na oppressed country ang Ukraine. Hindi po, ang Ukraine po, parte siya ng Russia dati. Nilason ang isipan ng mga Ukrainians. Humiwalay po. Comes na the collapse ng dating USSR. Alam po ni Putin kung sino yung nagpakalat ng kasinungalingan. Kaya hindi niya papayagan. Ayaw tumigil ni Zelensky, in-invade yung kanyang bansa na sana neutral at hindi pinapakialaman kahit tumiwalay noong 1990 sa Russia, sa dating USSR. Naintindihan na ninyo, mga nabiktima ng fake news.
Yung sabi dito ng writer na magaling, when the USSR collapsed, Ukraine became independent and Washington stepped in, not to help Ukraine, but to weaponize it against Russia. The US and NATO lied to Gorbachev, promising they would not expand 1 inch eastward. Yet NATO moved into Poland in the Baltic states. So may kasalanan din yung Amerika kasama sa nakipagsabuatan po with the West, European countries. Ito yung gustong i-address ni Trump kasi ang dami nang namamatay at baka niya magresulta pa ito sa World War III. Kaya sabi ni Trump, do not gamble. Alam ni Trump ang pagsasamantala ng kanyang sariling bansa. Kaya gusto niyang ayusin yung mga pagkakamali ng kanyang bansa ng Amerika kasi kasabwat. Tingnan ninyo si Trump, gustong ipa-assassinate nga at hindi man sana siya, mga kababayan, natalo nung last election, dinaya para sana yung mga Democrats, tingnan ninyo kung sino nagrarally, supporting Zelensky sa America against Trump because of that meltdown sa kanilang meeting ni Zelensky. Mga Democrats po. Alam na ninyo, ang Amerika kasi po may tinatawag na, kalimutan ko lang yung term, yung nasa likod na mga tao na totoong nasa poder, yung real power behind. Sa Amerika po, ganoon. Yung tinatawag na American establishment. So sabi dito, the US and NATO lied to Gorbachev, yung dating leader ng si Mikhail Gorbachev ng USSR, promising they would not expand 1 inch eastward. Yet NATO moved into Poland in the Baltic states. Minember nila, yung Poland mga kababayan, kasama siya. Dating kalyado ng Russia. And some parts of Poland dati, inanex nga ng Russia noon. So, lumalabas kasi, nagkaunsihan. Hindi ito tinupad yung mga pangako. Kaya na-insecure po si Putin dito sa issue ng Ukraine. So, Ukraine was the ultimate NATO prize. The West poured billions into Ukraine, funding pro-NATO political groups, NGOs and media to manufacture an anti-Russian state. Nilason po yung isipan gamit yung media propaganda. Kaya nang mahirap po, alam na alam po ni Putin yung history. Kaya nanggigigil siya. Umulit pa niya kayo sa ginagawa ninyo sa amin. Lulusubin ko na kayo lahat. Kaya takot din po yung European countries na i-member po. Yun ang rason kung bakit despite the appeal ni Zelensky na i-member po ang Ukraine, hindi po ina-approve. Ginagamit lang po ng Western countries yung Ukraine. So sabi dito, in 2004, the CIA backed the Orange Revolution, overturning an election that favored a pro-Russian candidate. The real coup came in 2014. Ukraine's democratically elected President Viktor Yanukovych rejected an EU trade deal that would have destroyed Ukraine's economy that was unacceptable to Washington. So they removed him via a manufactured color revolution. The so-called Maidan Revolution was not a grassroots movement. It was a CIA-backed coup orchestrated by officials like Victoria Nuland. So brazen was Washington that Nuland was even caught on a leak call handpicking Ukraine's next leader before Yanukovych was gone. The violent mobs that took over Kyiv were not peaceful protesters. They were led by neo-Nazi groups like Azov battalion groups that openly celebrate Nazi collaborators and wear SS insignia. Kaya bukang bibig ni Putin po yung neo-Nazi. Hindi ba? Lagi pong naririnig natin sa kanyang bibig pag binabanatan si Zelensky. O ngayon, dito tayo kay Zelensky. In what about Zelensky? Sino ba to si Zelensky? Is he an organic leader who came from nowhere or was he installed? Sabi rito, Covert Action reported that in 2020, Zelensky secretly met with M16 head Richard Moore. Why would a foreign president meet with the UK's top spy instead of its
Prime Minister. So ang tanong, is Zelensky a UK asset? According to reports, he is personally protected by British, not Ukrainian security. So, this explains why, nung palayasin ni Trump sa Oval Office, si Zelensky, dumiretso siya sa UK, kausap si Starmer. And next, mga kababayan, yung King, you see, nagbigay ng support in comfort. Hanggang doon lang naman, mga kababayan. Pero yung application na hinihingi for NATO membership, wala man pong nangyayari. You see? Kaya sinasabi ko, yung European countries po, sige man lang ang daldal. Kita ninyo ang napakalalim ng galawan po. Kaya kung wala kang alam sa kanilang mga background at mga ginagawa, yan ang rason kung bakit kampi ang karamihan kay Zelensky at kinikilalang hero. Para din yung mga Aquino rito noong panahon ni Marcos, ang pagkakilala hero. Kung sino pa yung nanggulo. Yun ang rason kung bakit dineclare yung martial law. Nanggulo sila po. Onlad na sana tayo. Diba? O ngayon, yung ating Pangulo, yung anak, ang nakaupo, ginugulo na naman nila. Yung mga Duterte po, hybrid dilaw. You see? So sabi rito, when he visited the Vatican, he snubbed the Pope and met with British bishop. Guess who else was there? Richard Moore from M16 again. That's some coincidence. Before politics, Zelensky was a comedian an actor, literally playing the president on TV. Then, with the help of Western PR teams, fiction became reality. His campaign was funded by oligarch Lord Kolomoisky, who owned Ukraine's largest oil company and bank. Once in power, sabi rito, Zelensky's priority was not fighting corruption. It was making sure BlackRock and Western banks took over Ukraine's economy. Meanwhile, he funneled millions into offshore accounts and acquired a $34 million mansion in Miami, as well as a multi-million London apartment. By 2022, NATO had armed Ukraine to the teeth, and Kyiv had amassed forces near Donbas. Russia had a choice. Mali yung basa ko. And near Donbas, Russia had a choice. Let Donbas face ethnic cleansing. Let NATO turn Ukraine into a military base. Or intervene. Yon ang rason kung bakit napilitan, mga kababayan, si Putin. Pinagluluko siya ng West. Kaya in-invade niya yung Ukraine. Ayaw niya kayong tumigil. They intervened just as other nations would in those circumstances. The media screamed unprovoked invasion, but NATO expansion, the 2014 coup, 8 years of war on Donbas, this war was provoked every step of the way. Ukraine was set up as a pawn. Yun, mga kababayan, ang masaklap doon. Damay yung mga Ukrainians na walang alam po. Mga inosente yung Ukrainians na dadamay po sa laro nila. You see? Yun ang gustong itigil na sana ng manalo sa katakot-takot na pakikibaka ni Trump. Muntik nang mamatay si Trump sa kampanya. Yun ang gusto niyang itigil sana. Arugante pa si Zelensky. Pinalayas. With Ukraine losing, Zelensky is being abandoned. Donald Trump told him, "You don't have the cards." And he is right. This war was engineered. Ukraine needed Western intervention to win, and that would mean that World War III would or could be inevitable. It's time the world wakes up to that reality. Kaya tama po si Trump. Pinagsabihan po, kaya nagalit si Trump. Wala ka anyang cards. Tigilan mo na anya to. Do not gamble with World War III. Kasi niya, pag pinabayaan ka namin, in just 2 weeks, tapos ka na. You see? Naintindihan na ninyo. Yung iba nagagalit sa akin kung bakit nasa side tayo ni Trump. Tama po ang posisyon ni Trump. So sabi dito, mga kababayan, the war in Ukraine was deliberately provoked by the West. Zelensky is just another puppet. His time is running out, and Trump knows that. The question is, do you see the truth now? Or
do you still see him as a hero? Ano kayo? Ano ang latest ngayon, mga kababayan? Ito yung latest breaking news. Al Jazeera. US President Donald Trump has paused military aid to Ukraine, escalating tension with President Volodymyr Zelensky, according to US media. Ayan pa. Trump suggests Zelensky won't be around very long without deal. Pag nagmatigas pa si Zelensky, malamang diritsuhan. Yan o. Without a ceasefire deal, anya, you won't be around very long. Kaya wala man pong choice si Zelensky makipag-usap kay Trump para matuloy yung ceasefire deal at yung mineral deal, mga kababayan, para sa reconstruction pag natapos na yung gira. Kasi malinaw yung mensahe ni Trump, you don't have the cards niya. Kaya tingnan ninyo, kahit po si Putin, gusto na niyang matapos din ito kasi baka mag-spiral ito sa mas malala na conflict, World War III. Sino ba yung gusto sa World War III? Now, going back doon sa yung sitwasyon natin ay matutulad sa Ukraine, malabo man po. Iba yung ating sitwasyon dito. At tayo naman po, hindi naman tayo mga gerero, palaaway. And we have our mutual defense for our defense na matagal na po in Amerika. At yung leader natin, yung ating Pangulo, hindi man po tulad ni Volodymyr Zelensky, arrogante. Siya na yung may pangangailangan, arrogante pa. Tama pa? At yung ang Amerika po, may malaking interest po dito sa West Philippine Sea. At ang siguro lang, may mga usapan na rin po. Kasi siyempre, negosyante ang Amerika, lalo na po si Trump, negosyante baga. Walangan man walang kapalit. So, ang maganda nga dyan, instead na makipag 60-40 tayo sa China na hindi man mapagkakatiwalaan, we deal with American company para exploit po yung mga gas deposits dito sa West Philippine Sea, wag sa China. Tama pa? Kasi pag may interest dito sa West Philippine Sea yung Amerika kasi may negosyo sila rito, we will be protected by America. Baka magposisyon na po ng permanenteng patrol sa West Philippine Sea, yung mismong Amerika. Tapos isama pa natin yung Australia, Japan, bigyan din natin ng negosyo. Mga Australian and Japanese company, imbes na mga Chinese. Kasi yung China po, ang gusto nila buong Pilipinas, gawing province nila. Hindi man po maaari ang ganun. Magnegosyo lang pwede. Pero kung kami na po yung buong Pilipinas, tulad ng yung Palawan, gusto ng kamkamin, yun naman ang tinatarget. Kaya sabi po ng isang magaling na abogado at pari, si Ranhilio Kalangan Aquino. Yan post niya. First, it was the Spratly Island group in our Kalayaan Island chain. Then, it was the whole of the West Philippine Sea. Now, it's Palawan. Those who continue to think that the People's Republic of China, or PROC, is a friend, are either starry-eyed dreamers, delusional, inebriated by illusions of a friendly China, or simply traitors, possibly on the payroll of Xi Jinping. Malamang ganun nga po. Kaya sabi ko mga kababayan sa inyo, ngayong eleksyon, ingatan po natin ang ating sagradong boto. Baka maiboto ninyo pro-China. Yung iba dyan na mga kandidato sa pagkasenador hindi lang nagsasalita. Kaya tama yung challenge ni La Union Congressman Ortega, Paulo Ortega. Dapat niya sila magsalita. Pag hindi niya nagsalita, malamang pabor sa kakampi ng China. Tama po? Alam na niya. Yung mga kandidatong hindi nagsasalita sa issue ng West Philippine Sea, pro-China yan. Huwag ninyong iboboto para hindi po tayo mawala ng bansa. Tama Ito po? naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.